So, yung pinagdaanan ko, Sir Julius, iisipin mo, nagpapasalamat ako, pinagdaanan ko. Salamat sa cancer. Nagpapasalamat ka sa cancer? Oo. Bakit? Kasi lahat na-appreciate ko na ngayon. Ultimo patak ng tubig, sobrang thankful. Malambot, sobrang thankful. Yung makakain ako na ang tubig ko bottled pa, grabe, sobrang bonus. Narito po tayo ngayon sa Parañaque para kausapin ang 80s sexy star na si Maureen Mauricio. Matagal na po natin siyang hindi napapanood sa telebisyon at sa pelikula. Napagalaman po natin na siya pala ay isang cancer survivor na gumagawa ngayon ng mga essential oils na nagagamit niya sa iba't ibang uri ng sakit. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Hi, Maureen! Hello there! Kumusta? Hi! How are you? Mabuti! Kumusta kayo? Okay naman. Ito ang yung bagong bahay. Matagal na! Akala ko pinapagawa mo to. Hindi, nag-renovate ng nag-renovate. Pagpasok mo, diretso na. Salas, kainan. Tapos, taas, kwarto, sa baba, kwarto. Oo. Ang daming mga imahen. At saka ang dami mong collection ng mga porcelain. Oo nga! Diba? Actually, nagbawas na nga kami kasi sabi ko, since may apo na ako sa pangalawa kong anak, gusto niya ng space. So, nagbabawas. Nagbabawas ka pa nalagay na yan. Nagbabawas kasi nga, di ba? So, yun. Sige, lakad tayo, Rodis. Ito naman, ito na yung salas. Ito na yung salas, yung sinasabi ko, kaya hindi ko mapapaakyat doon yung sinasabi kong gagawin kong oil room ko na. Oil room. Lahat. Kasi yung isang aparador na yan, puro oils yan. Yun nandoon. Yun nandoon. Oo. Okay. Tapos yun lang. Tapos bakit maraming mga images na mga Chinese? Mister ko kasi Chinese. Chinese ang husband mo. Oo. So, meron siya niyan. So, wala namang masama. Sige lang. Tapos, kami naman ay purong Katoliko. Mga Pinoy. So, meron tayo niyan. Pero may anak din na, actually, mga anak ko nga, sila sa Victory. Victory. Born again naman. Oo. So, pero ikaw? Ako, kahit sa mo ko ilagay. Kasi diretso naman ako sa kanya. Kumbaga, kahit saan mo ako ipwesto, lahat gagalangin ko yan. Kasi siya naman yun. Diba? So yun, simpleng buhay. Kasi ito, pakita natin yung kanilang mga saint, no? Kaya, Santo Niño, Nazareno, Holy Family, kompleto. Jesus Christ, Mama Mary. Itong naamoy ko rito ngayon, sa candle ba yan? O may oil ka na? Hindi. Ginawa ko to. Ako gumawa ng blend ko. Nagdi-diffuse ako. Ito Ginawa ko yan. Oo, yan. Nagdi-diffuse ako. So, minsan, pagka alam nilang wala pa ako, yung mga anak ko, paminsan, nagsisindi sila ng kandila. Pero pag alam nilang nandito na ako, tago niyo yan kay mama. Kasi nga, dati, mahilig din ako sa ganyan. Mga kandila. Actually, gumagawa na rin ako ng sarili ko pag gusto ko. Pero made of essential oils. Oo, hindi yung mga fragrance oil. Kasi nga yung pinagdaanan ko. Pati yung mga skincare. Dati, mahilig ako. Anong bago ngayon? Anong uso ngayon? Anong ganyan? Pero ngayon, ako na yung gumagawa. Pati shampoo. Lahat lahat yan may oil. Lahat nilalagyan ko. Ano yung cabinet sinasabi mo? Ito! Tingnan natin. Ito ang cabinet ko. Ang sabi nga ng apo ko, Guami, you have your own pharmacy. Sabi ko, yeah. Tapos nung pinakita ko sa kanya, sabi niya, wow, that's a lot. Sabi niya, kasi nga, mga oils. Mga oils to lahat. At homemade lahat to, Nagbe-blend ako. Magbe-blend ako. Wow, ang dami. Oh, wow. Grabe. Oo, para akong Parang drugstore to. Yan. Yan, puro ganyan. Okay.
So, yan ang hindi ko, kaya nga nung may pinagdaanan ako, tinanong ko siya, ano ba yung purpose ko? Kwento ko sa inyo mamaya. No. Etong sa area na to, kung paano ko siya gagawin, pwedeng isa lang, gagamitin mo, pwedeng 5 klase ng oil, paghahalu-haluin mo para makakreate ka ng, kunyari, belly ache, magaganon ka. So, may mga specific ano ko ng oils na talagang pag kinakailangan na pangpahid, ito yung side na yun. Ito pangpahid tong area na to. Oo, sa katawan. Yan ang ginagamit ko. Pero kung gusto mo naman ng mga diffuse nga, ng sabon, ng mga shampoo, ito naman side na to, ang mga ginagamit ko. Mga room spray, alam mo yun. So, non-chemical din yan. Of course. Oo, yun ang importante, no? Yun, oo. Yan. Kaya nga, kita mo, di ba, kamakailan nagkaroon ng mga lamok-lamok. Mga dengue. Gagawa ako ng sarili ko. Paano mo nalalaman ang mixture ng formula? Kunyari, for a particular sickness or illness, paano mo nalalaman? Nagre-research ako. Tapos may mga books ako, chemistry of essential oils. So pag pumunta ako ng Amerika, doon ako nakakakuha ng eksaktong book na gusto ko talaga. So ginagrab ko yung opportunity na makakuha ako nun. So let's say, napilayan ako, titignan ko na yun, book ko na yun. Tapos magre-research pa ako. Hindi lang isa. I-research ko pa ulit yun. Wow. Tapos, kung may iniinom kang gamot, kailangan ko malaman yun. Para titignan ko, baka kasi may contraindication. Oo. Parang kunyari, nag-statin ka. Hindi ka pwede ng grapefruit. Oo, ganun yun. So, kailangan alam ko na wala naman akong kaalam-alam kung bakit nga ganito ang binagsakan ko. Guys, kasama na natin ang 80s actress na si Miss Maureen Mauricio. Maureen, hello. Welcome to my channel. Thank you. Invite niyo ako dito. Salamat. Hello sa mga viewers. Tagal nyo na hindi nakita si Miss Maureen. Sobrang tagal na. Oo nga po eh. Oo. Kamusta naman ang buhay mo ngayon? At nakita ko, marami kang mga dito, mga essential oils. Mga oils. Ito ba pinakakaabalahan mo ngayon? Actually, at saka yung apo ko. Yung apo mo? Oo. Pero nung hindi pa siya pinapanganak, talagang more on dito ko. Oo. Eh, syempre, bata yon. So, hindi ko siya masyadong nabubuksan dahil hindi pa siya pwede ma-expose. May mga oils lang na po pwede siya ma-expose. Pero syempre, gusto natin malaman yung kwento ng discovery mo dito sa mga essential oils. Kung paano ka nakakagawa ng mga mixture na nagagamit mo para sa healing ng mga tao. Not for commercial, Hindi. But for mga friends and family na binibigyan mo nitong mixture na to at nakakatulong sa kanilang mga sakit. Nakakatulong naman daw. Interesting. Mamaya pag-usapan natin. Pero, syempre, gusto muna malaman ng mga viewers natin ay yung buhay mo sa showbiz. Paano ka ba nagsimula sa pagiging artista? Ano ba ang buhay ng pamilya mo noon bago ka nag-artista? Bago ako nag-artista, meron. Tapos, nawalan. Tapos meron ulit. Tapos yun, wala na. Nahiwalay na yung nanay ko. Tapos nakikita ko na lang, lalaba-labandera. Magaling ang nanay ko eh. Labandera, planchadora, cook, tagalinis ng sakyan, hardinera. Wow. Kasi alam ko yon dahil ako lagi niyang kasama. Ilan kayo magkakapatid? 7. 7. Pero yung panganay namin, wala na. So, yung kuya ko na lang, ako, at saka yung sumunod sa akin. Yung 3 nasa Amerika. Ano yun? Since bata pa sila. So, ang buhay nyo noon, minsan may kaya, minsan wala. Minsan wala. Dahil anong trabaho ng tatay mo? Navy daw eh. Hindi ko nga Foreigner ba tatay mo? American? American. You never got to meet him? Hindi. Wala. Anong apelyido mo talaga? Yung totoong last name mo doon sa dad mo? Ang sabi nila, kasi may tumayo na tatay para sa akin, napakabuting tao, yung James McCarthy. Amerikano rin? Oo. Pero ang tunay ko daw na tatay ay Robert Kimbrough. Kimbrough? Oo. So, yun. Nag-effort ka ba para hanapin siya? Hindi na? Hindi na. Oo. Yeah.
Hindi. Bakit emotional ka? Kasi yung hiningin tawad sa akin ng nanay ko bago siya Ano sinabi ng nanay mo sa'yo? patawarin ko daw siya. Because? Patawad. Because? Kasi never ko siyang kinwestiyon. Na alam niya na gusto ko yung friend. Pero walang chance. So, syempre, ayoko naman na magtatanong ako tapos babalik lang sa kanya yung alaala kung may something na nangyari. Ayoko kasi may nasasaktan tao, di baling ako na lang. So yun, nung hospital siya, tapos dumating na yung time na siguro malapit na rin siya noon. Pinatawag niya ako, tapos wala siyang sinasabi kung hindi, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Sabi ko, bakit mo ako sinasabihan patawarin kita? Eh, samantalang ako nga dapat yung hihingi sa'yo ng sorry, patawad, kasi hindi ko alam kung bilang anak, napasaya ba kita? Bilang anak, nakatulong ba ako sa buhay mo? Nagampanan ko ba yung yung anak ko? Lumigaya ka ba sa akin bilang anak mo? Sabi ko, hindi. Ako yung nagsusorry. Kasi alam ko kulang. Sabi niya, hindi. Kasi naka-tube siya. Sabi niya, hindi. Basta patawad, patawad. Tapos syempre ako naman. Ano mang hinihingi? Kasi ganun ako. Ayoko ipapakitang na ako, na-apektuhan ako. Ano mang hinihingi mo sa aking tawad? Sabi ko, hindi ganun. Sabi niya, basta patawad. Tapos, that's the only time na sinabihan niya ako na, ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Siyempre, tayo magaganda. Dinadaan ko sa ganun para hindi, para kalma lang. Tapos hindi ko alam na parang 5 days na lang siya nun. Mawawala na siya. Pero bago siya nawala, pinatawag niya uli ako nun. Dating ko ng ospital, tanghali yun. Nakaganon siya. Tapos sabi ko, hala, gising ka na. Kasi nakamatulog siya. Ang ingay ko, alam mo ba kung gaano kakatagal natutulog? Sabi ko, saan ka ba galing? Ano, nauuhaw ka ba? Ano ba yung gusto mo? Tapos, nakaganon lang siya. Tapos yung paa lang niya yung ganon. Tuwang-tuwa ako. Tapos lahat yung mga nurse doon, tuwang-tuwa rin sila. Kasi alam nila yun eh. Uwi lang ako sa bahay noon, matutulog lang para mababanday ako yung nanay ko. Hindi ko kaya kasi pag mawawala din siya. Kasi syempre, di ba? Siya na lang yung meron ako. Yeah. Tapos, kaway lang ng kaway yung paa niya. Sabi ko, lo, gising na yung nanay ko. Gusto mong gumalaw yung kamay mo, hindi mo magagalaw, ano, kasi namamaga. Sabi ko, oo, naiintindihan ko. Nag-hello ka na, ganyan-ganyan. Tapos may isang nurse. Kasi sobrang saya ko nun eh. 50 plus days siya sa ICU straight. Paglabas ko, sabi ko, hoy, bukas! Happy tayo. Dadala ako ng pagkain, ng nanay ko, gising na. Tapos sabi nung isang nurse niya, uy, ayaw kitang i-disappoint. Pero bilang sa medical kami, usually yung nagigising ng ganyan, nagpapaalam lang. Ha? Ganun? Yun daw yun? Ang dami na nilang nakitang ganun daw. Sabi ko, wag kang ganyan. Sabi ko, iba yung nanay ko. Kasi yan, pag ayaw na, hindi nagigising yan. Pero nakita mo naman kumakaway pa. Hindi niya lang nagamit yung kamay niya. Paa lang. So, gising yan. Tapos yun yan. Nawala rin. Oo. Nakikita ko namin, nagbabago na. Mabait ang Diyos. Nagpunta ako sa adoration, nagdasal ako. Sabi ko, kung job well done na ang nanay ko, okay, thank you. Ulit-ulitin ko yung buhay ko. Siya pa rin yung gusto kong nanay. Hindi kami mayaman. Pero komportable naman ang buhay. Kumbaga, hindi ako napariwara. Masyado siyang mahigpit. Pero ngayon, na-appreciate ko na. Kahit yung mga anak ko. Nakakatuwa, no? Buti na lang. Andiyan si nanay. Ganun sila. Pero sobrang grabe ang nun. Parang pag may kaibigan, hoy, ano yan ha? Strict Parang ang feeling ko,
ikaw naman, lahat na lang may nasabi ka. Mga ganon. Hindi, basta ganyan yan, ganon. Okay, totoo pala. So, yun. So, nawala na si Mami. Kailan nangyari ito? Ano yun? 2010. 2010. Oo. Tapos yun, sabi ko, hindi ko ata kaya to. Kahit sabi mong wala ka, hindi ko talaga kayang mawawala ang nanay ko. Parang yun lang yung pag... Dependent ka sa kanya. Oo, tsaka hindi. Pag umiiyak ako nun, makita mo na, tahimik yung nanay ko, gumagano. Oh, thank you. Nagdadasal na yon. Nakikiusap na yon. Ano sa tingin mo yung pinagpapaumanhin ng nanay mo sa'yo? Bakit siya nagsusorry? Nagsusorry siya kasi nga hindi ko nakilala. Sa malamang yun yung number 1. Hindi ko kilala Sa tatay mo? ang tatay ko. Hindi siya gumawa ng paraan para makilala mo siya. Parang gano'n. Parang gano'n. Pero wala ka naman naging hang up sa pagkawala ng dad mo habang lumalaki ka? Wala. Okay ka lang? Parang normal lang? Wala kasi, sir. Sabi ko sa'yo, ang bait kasi sa akin ng Diyos. Kasi siya kausap ko. Wala akong tatay. Ikaw yun na. So, lahat ng yung tatay, hindi ako nangulila. Honest to goodness. Kasi lahat ng hinihiling ko sa kanya, sinasagot niya ako. Lahat ng hinihingi ko, binibigay niya. Parang may tatay ka na, Yun nga! Na gumagabay sa'yo. Oo, na hindi nakikita ng iba. Na hindi nakikita ng iba. So, wala. Kaya sabi ko, sorry ka na, sorry. Okay lang yun. Kumbaga, di ba, hindi... Siguro dahil sa tao ka, sasabihin nila, kulang ka. Pero sa akin talaga, promise. Wala. Wala naman. Paano ka napasok sa showbiz? Ilan taong ka noon? Naku po, 12 years old. 12 years old? Oo. Yun na nga. Ang bata mo, 12? Oo, galing ako ng eskwelahan noon. Bumili ako ng ice cream. Yung pwesto ng ice cream, beauty parlor. Hindi ko naman alam, nakakilala pala nila yung nanay ko, tsaka yung tsahin ko, kasi daw nagpapa-makeup, mga kaibigan nila. Alam mo naman, mga LGBTQ, di ba? Ganon. Tapos, nabili ko na yung ice cream ko, galing ako sa eskwelahan, tumalikod na ako. Pero kasi may nabasa ako doon. Wanted Regal Babies. Sabi ko, gusto kong mag-artista. Kaya lang, ang Regal Babies, magaganda lang yan. Sige, yaman na. Tumalikod na ako, uwi na ako. Pero gusto ko mag-artista. Uwi na ako. Kinabol ako. Sabi niya, Neng! Anong pangalan mo? Sabi ko, si ano po? Anak ka ni ganito, di ba? Tsahin mo si ganon. Opo. Gusto mo mag-artista? Ay, hindi ho. Okay lang po ako. Kasi Regal Babies daw. Magaganda totoo naman, di ba? Magaganda ng mga Regal Babies. Sina Maricel Soriano to, no? Snooki. Di ba? Sabi ko, wala, okay na lang po. Uwi na lang. Hindi, sige, akong bahala sa'yo. Sabi niya. Sige. Pero huwag niyo pong sasabihin sa nanay ko. Kasi siyempre, pag nalaman ng nanay ko yun, kung saan ka na naman nagpunta, isipin mo, aral mo, may ganyan-ganyan ka. Sabi ko, huwag niyo sasabihin na. Sige. Dumaan. Pag gagaling eskwelahan, dumadaan ako dun. May pictorial tayo sa ganito, ganyan. Pictorial. Hanggang dumating na yung isang araw. Dumating sila sa bahay ng tiyahin ko kasi doon kami nakatira noon. Wala na talaga. Kaya ako naman kasi gusto rin mag-artista. Ayoko na nga nakikita yung nanay ko na planchadora, labandera, alam mo yung hardinera, nagluluto, naglilinis ng sasakyan. Tama na, parang sa akin, kawa naman. Bahala na kung anong mangyayari. Dumating, ligaya! Sabi sa nanay ko. Asan ang anak mo? Ha? Sino? Hindi niya alam yun. Milani! Naku po, natutulog ako pag rinig ko. Lagot, nandiyan sila. Sabi niya, pupunta tayo ng Manila. Sabi nanay ko, anong Manila? Ganyan-ganyan. Natanggap yung anak mo, mag-aartista. Paano nila nakita? Nagkwento na! Patay! Sabi niya, kasi nagpictorial kami, ganyan. Pictorial ka. Sabi ko. Yari. Gumising ka dyan. Gumising ka dyan. Sisipahin kita, sabi niya. Ano yung sinasabi? Kasi nanay, ganito, ganyan. Sige na, payagan mo na ako, mag-artista na ako. Nag-aaral ka. Kaya ko na yan. Pag nandun na ako, mag-aaral na lang ako. Sige na. Sinabi ko sa kanya yung dahilan. Umayag naman. Wow. Lahat ng lakad ko nun, kasama ko siya. Kaya nga, di ba, sa pag-aartista, nung time na yun,
Di naman Regal Babies binagsakan ko. Saan ka napunta? Abay, di ba tupis-tupis nag-umpisa? Sexy star. Sexy actress ka ron. Oo. Sabi ko, Linsyak! Kakayanin ko ba to? Oo. Pero ang nasa isip ko, pero ano lang, umpisa ko lang to. Sigurado yung sitwasyon ng nanay ko maiiba. Sige, mo na. Tira. At 12 sige. years old? 12! Ang laki kong babae. Wow. Hindi mo iisipin 12 ako. Oo. Akalain mo 18 ako. Siyempre, may lahing Amerikano. Oo, Di oo. ang lalaking bulas, Oo, di ba? oo. So, yun. Sino ang kasabayan mo na artista? Christina. Sila Christina na una Si sa Crisol. akin. Oo. Si Joy. Kasabay mo rin? Hindi, mas Hindi. nauna ako kay Joy. Mas nauna ka Oo, kay Joy. Oo. Basta, sino ba sila? Tanya. Tanya Gomez. Gomez. Oo, Oo. yan. So yun, may pictorial daw. So sinasabi ko, Nay, huwag ka na lang sumama. Kasi, bakit hindi ako sasama? Kasi papakita ko yung Ganun? Oo. Kasi tanggal talaga? Ganun? May mga pa-fishnet. Pero sa akin kasi, nung Oo. time na yon, yaman na, boobs lang naman. Grabe Wala bang pala mali noon, siya. no? 12 years old, di ganyan na, no? So, okay. Pero basta wala lang. All the way, frontal. parang wala ganun. Oo, pwede mong makita yung ko. Mhm. Okay na yon. Yung Oo. hanggang dun lang talaga Yeah, ako. oo. Tapos, every time may pelikula, may shooting, laging nandiyan ng nanay ko. Eto kang director, eto siya. Oo. Oo. Kaya nga may isa akong pelikulang nagawa noon na sinasabing ako daw yun. Hindi ko masisisi ang mga manonood. Kasi yun yung nakikita nila. Dinadaya. Parang gano'n. Oo naman. Ini-edit. Hindi ba? Oh, pag close up, ikaw. Pero pag, Ako. pag long shot, iba na. Half. Oo. Okay, Tapos, pagdating sa baba, hindi ako yun. Oo. Alam ko nga kung sino pag gumawa nun eh. Kasi hindi naman siya kasali sa pelikula, ba't nandun ka? Oo. Then after nung napanood ko, hindi. So, hindi sa'yo sinasabi yon. Hindi. Basta sila na lang gumagawa nun without your Oo. consent. Wala, hindi. Grabe. Kaya, problema din siguro ng mga panahon na yun, manager. Hindi ka na ipagtanggol. Kaya nung lumabas yung pelikulang yun, walang sawang ni naman kami ng nanay ko. Anong ginawa mo? Hindi, no joke to talaga. Talaga, pinapacheck ka ni Mami to make sure. Pero nagbabantay siya, di ba? So, alam niya na hindi totoo. Ang gusto lang ng nanay ko, Oo. may katabayan siya. Yung Para ipakita certification sa mga from the tao. doctor Oo. na Fake yan. buwang Oo. Na fake yung mga, Nakailang fake yung mga beses. lumabas. Hindi ikaw yun. hindi, I swear Oo. to God, Oo. hindi ko para gamitin ng Panginoon. Alam ng Diyos yan. Oo. Hindi. Grabe pala noon, no? Sobra. Sama, ano? Kaya nagkaroon ng opportunity na ma-direct ako ni Direk Lino Broca. Ayan na nga. Oo. So, nung na-direct niya ako, sa ano yun TV, at saka may pelikula rin, pero more on yung mas mahaba yung pinagsamahan namin sa TV, na kinausap niya ako na, alam mo, wag mo na kayang pasukin yan, iwan mo na yan. Kasi kaya mo naman. Siyempre, ako babagets-bagets, hala, ano kayang kaya ko? Ano ba yun? Yung pala, nakikita niya sa akin na, kaya ko naman daw talagang maging artista talaga. Oo. Siya mismo ang kumuha sa'yo? Oh! Dahil Sila napanood ka niya sa mga films mo. So, nakakatuwa. Magmula nun, siya nagturo sa akin umiyak nang walang nilalagay. Kasi noon, pag iyakan na, inaalam ko na, iiyak ba ako dyan? So, yung focus ko, pag umaarte, sa iyak, sa luha. Naglalagay ako ng Vicks dito. Kaya sabi niya, kita mo na pupunta yung focus mo kung paano ka iiyak. Hindi, kaya mo yan. Ang galing-galing, sumulangit na mga kaluluwa ni Direk Lino, tinuruan niya ako talaga. So, magmula nun, sabi ko, hindi, okay na. Kaya ko naman daw. So, hindi ka na bumalik sa paggagawa Hindi ng sexy movies? Hindi Wala na. na. Tama na, di ba? Oo, Parang, oo. ang daya niyo, budol kayo di ba? Parang, niloko niyo ako Oo. Tapos wala kang tagapagtanggol na nag-handle sa'yo. Pinabayaan lang. So, yun. Balikan ko lang ng konti. Kamusta yung yung first time mo na nagkaroon ng love scene? Hindi ka ba nahirapan at such a young age? Di ba? Na wala kang experience at all. Tapos sinaba ka sa ganun. Ang akin, parang, ang aga kong naging adult mag-isip. Basta lagi kong iniisip, gagawin ko to para hindi na bumalik yung nanay ko doon. And at the same time, ang nanay ko nandiyan. So, feel ko, safe ako. Kahit makita nila yung boobs ko, kahit makita nila yung
ko. Oo. Okay lang, safe. What about kissing scenes? Oh, normal lang. Okay lang. Oh, normal naman yun eh, di ba? Pero bata ka pa doon eh, di ba? Parang, kumbaga, at 12 Alam years nila old. yun. Paano ba humalik? Oo. Try mo. Oo. Di ba? Wala naman nagsamantala sa'yo? Na parang, Wala naman, wala naman. walang ganong klaseng artista Wala na naman. umu-cover? Wala naman, hindi naman. Walang Oo. ganun. Paano nilang Marespeto magagawa naman yun sila. eh? Thank God pa rin talaga. Sobra. Guided naman talaga. Thank Oo. you talaga. Oo. So, wala naman. Wala naman. Wala. Nakailang sexy movies na nagawa? Hindi ko na alam, sir. Marami rin. Sa totoo, marami din naman. din. Oo, marami. Did it earn you money to help your mom nung time niya? Loko nga ako ng manager ko dun. Sabi ko sa'yo, natatanggap lang namin. Magkano lang. Magkano? Hindi ko talaga alam. May 3,000. For the whole film? Oo, 3,000? ganun lang. 5,000. Hindi ko. Oo. Yun daw ang kalakaran eh. Hindi nagtatanong ang nanay mo bilang parang Hindi rin. manager mo? Wala Hindi siguro. rin. Kasi nga wala kaming alam eh. Di Sunod naman lang kami kayo na sunod doon sa ano. Oo. So most of yung kita napupunta sa kanya, doon sa Oo. manager. Totoo yun. Totoo yun. Sa kanya, 70%. Oh Sa my amin, ang 30%. Ikaw nagpapahirap, tapos siya yung Oo, kumukolekta lang na totoo yun. kumukolekta. Totoo yun. Pero thank you pa rin sa kanya. Kasi dahil sa kanya rin, di ba, nandito ako. Hindi, Nung hindi kayo yumaman nung time Hindi, na yun. wala talaga. Wala pa rin. Wala talaga. Hindi nga ako nakabiling sasakyan. Wala talaga. Alam niya yun. Kung sino man yun, di ba? Oo. Alam niya yun. Buhay pa ba yun? Yun lang hindi ko lang alam. Oo. Oo. Matanda na siguro, no? Kung buhay pa. Sana buhay pa naman siya, di ba? Oo. Pero parang nahimik naman at wala naman na siyang di ba? Oo. So, yun. Tapos, nun nga, nahawakan ako ni Direk Tino. Yun, dun ako nag-start. Doon ka na nag-start. So, serious na. Oo. What about kita? Okay naman? Yung kita, okay Okay na, mas okay. Oo, Ah. di ba? Nakakasupport na ako ng ilang Ayan. family. Oo. Di ba? Na parang, nakakatuwa. Tuwing kikita ako, uwi ako ng probinsya, Olongapo. Tapos mag-stay kami ng nanay ko doon, mga 3 days, 2 nights, yung ganon. So, doon na nag-start, Oo. kahit paano. TV lang to. TV, pelikula, ganyan. Lino Brocas sa films? Gumawa ka rin? Kay Direk Lino, O, TV lang talaga? Sa TV lang. Meron dapat kami ni Direk Lino, yung gumapang ka sa lusa. Kaya lang, di ba nawala siya? So, si dapat Direk- gagawin niyo yun. Si Direk Boyet na, De Leon ang nagtuloy. Oo. Nando ka pa rin? Ano din pa rin ako? Oo. Mm-mm. Ano pa nangyari sa'yo after doon? Ilan pa Oh, movies sa mga nagawa mo? Marami pa rin? medyo humina. Kasi nga, ayaw ko na eh. Yung offer naman nila, di ba? Tanggapin mo nito, ganyan-ganyan. Tapos di ba nauso nun yung Alin? mga pene-pene. Hmm. So, sige na, babayaran ka tayo. Hindi naman dito papalabas sa ibang bansa. Huwag naman ganyan. Uh, Ang OA naman na yun. Pinakita ko na nga yung boobs ko, pinakita ko na yung gusto mo pa yan. Huwag naman ganon, hindi naman. Have nothing against sa na yun. Pero kasi ako to, di ba? Eto lang ako. Hanggang dito lang ako. Ngayon, kung ayaw nyo, sorry. Matiniis ko yun. Kahit walang project. Tiniis ko yun. Kasi, di ba, marunong naman ako, sabi. Pero ito yung time na nag-splice na sila ng di ba? Ng mga scenes. Oo. Marami na. Sinushoot ka na Oo. ng medyo mild, tapos Oo. dinadagdagan. Iyon. Oo. So, how did that affect you? Emotionally, psychologically, yung ganong klaseng mga ginagawa nila? Siyempre, ako galit kasi hindi ko ginawa yan eh. And at the same time, parang, di bahala kayo. Kasi hindi ako yun eh. Hindi Kaya ako. mas marami nakakapanood, akala nila ikaw. Naakala nila ako. Oo. Kasi isa lang ang sabihin ko, may palatandaan ako na pag pinakita ko sa'yo, sasabihin mo, hindi ako yun. So, ganun lang. Ganun na lang. Totoo yun eh. Oo. O, hanapin mo yan. O, tara, panoorin natin pareho. Asan? O, wag mo sabihin hindi mo makikita kasi kitang-kita. Pag binaba ko, kitang-kita mo. O, asan? Kaya ako, kalma lang. Wala tayong magagawa eh. Hindi naman lahat mapiplease mo. At saka, hindi lahat mapapaniwala mo. Siyempre, may kanya-kanya yan eh. Diba? May nagsasabi nga, isa daw ako sa nagpatangkad sa kanila. Minsan iisipin ko, paano naman kita napatangkad? Hindi, totoo, diba? Hindi, normal yun. Normal. Sa lahat ng mga sexy star na nang-interview ko, lagi may comment na gano'n. Diba? Minsan mag-isa ko na lang iisip mo, paano ko siya napatangkad, no? Pakwela lang siguro. Pakwela.
Oh, sabi ko. Kumbaga, ano nila yun eh, yung mga kabataan nun, yun ang sinasabi nila na, di ba, ikaw yung kanila pinapanood lagi. Oo. Pero, hindi naman ako. Tsaka hindi rin ako, thank God, hindi ako naka-enkwentro ng bastos. Yeah. Na yung trato sa'yo. At least talinaw mo, kasi baka nga hanggang ngayon, di ba, yung mga ibang viewers natin, iisip ikaw pa rin yun. So yan, galing na sa kanya, na hindi siya yun. Hanggang doon lang ako noon. Kinakat-kat lang pala yun, no? Dinadagdagan ng ibang scenes. Oo. So, nung medyo tumamlay na yung, yung showbiz career mo, anong ginawa mo? Eh di nagsishow. Saan? Hindi naman ako singer. Saan ka nagsishow? Sasabihin, may piyesta tayo dito. Anong gagawin ko dyan? Ito ba yung baratilyo? Yung mga parang ganun-ganun, di ba? Uso yun nun. O sige, anong gagawin ko? Kakanta. Lalagot, di ako marunong kumata. Hala, bira! May kikitain ako. Di ba? Minsan, sumasabak ako. Kunyari mo, mga The Painter and His Models. Sa mga hotel. Yung mga stage play ba? Basta kasama ko pa nga sila. Sino to? Sila Lou Veloso, Maribel Lopez. Yung The Painter and His Model. Na pero nakasexy kayo nun. Oo, pero may acting. Oo, may acting. Ang director namin nun si Direk Joel Lamangan. Wow, ganon. si Direk Joel, Uy, gulig nun. Tapos, syempre, minsan, personal appearance. Personal appearance, anong gagawin ko? Mag-hi, hello ka lang. Sige. Gano'n, may bayad. Pag sinabi na meron, tingin. Sige, tara na. Ganon. I'm sure may mga indecent proposal ka sa mga mayayaman. Meron naman, nakakatakot yun. Paano mo hina-handle yung ganon? Kasama ko ulit nanay ko. Yan, si manager. Nay, ini-invite tayo. Yung may-ari ng ganito, ganyan. Sabi niya, saan tayo pupunta? Kakain lang daw tayo. Sigurado ka dyan baka mapahamak tayo. Nanay, hindi, mabait yun. Siyempre, di ba, bagets ka. O sige, punta kami. Abay, nilalatagal ang pera, maleta. Di binukas. Ginanon talaga sa kanya daw. Magkano halaga doon? Ay, hindi natin. Pero marami. Marami daw. Ang ginawa ng nanay ko, sabi niya, po tayo CR. Paalam ka. Wait, teka muna, samahan ko nanay ko punta ng CR. Hindi kami nagpunta ng CR. Sabi niya, anak, tara na. Umalis na tayo. Sabi ko, bakit? Ano meron? Binibili ka na. Pinakataan ako ng pera. Ang dami. Yung attache case, binuksan. Talaga ba, nanay? Daan kami backdoor. Takas. So, every time, alam mo, thank you. Ang bait ng nanay ko, kasi lagi siyang nandiyan. Dililigtas ka dyan, no? Sobra. Lagi. Pero kung ako'y ano lang naman din talaga, yung pera-pera. At kung pera-pera ka lang, uy, ang yaman-yaman ko. Pero hindi kasi ganun. Saka syempre tempting din para sa batang gusto sumikat, di ba, yumaman. Sa edad ko, noon syempre, bagets ka, gusto ko ng ganito. Marami kang gustong bilhin. Mabilis kasi ako makontento. Basta lagi magtatrabaho ako, pero gusto ko pagkain ko, pagising ko masarap. Yun lang ako. So, na-sustain mo ang career mo sa pagpa-perform sa mga ganyan? Teatro, shows, mga ganyan? So, ganun. Pagdating sa pera, wala. Bala ka dyan, nanay. Never kayo talaga na yumaman nung time na yon? Hindi. Na nag-ano ka, hindi. Nasa entertainment ka? Hindi talaga. Komportable. Okay lang. Surviving, kumbaga. Wala kang atraso sa iba. Happy talaga, di ba? Stress-free. Yeah. Ganon yung Kasi yun naman lang yung gusto ko. Yung kalma lang. Kailan ka totally yung dinetouch mo na yung sarili mo sa showbiz? Kailan yun? 19... Bago ko ipanganak yung pangalawa kong anak, si Caroline. So may husband ka na nun? Oo. Saan mo siya na-meet, ang husband mo? Nagkakilala kami nun sa Moulin Rouge. May fashion show doon. Doon ko siya nakilala. Tapos nung nakita ko siya, hindi ko yun, syempre gusto ko tall, dark, and handsome, di ba? Pero siya kasi, matyaga! Hala, sige. Tapos hanggang nakapunta ng bahay. Hanggang, nanay ko sabi ko sa'yo, terror yun eh. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa naging kami. Hanggang sa sabi niya, tigil ka na. Diyan ka na lang. Nagbuntis ako. Hanggang may sitwasyon ulit. Naghiwalay kami. Naghiwalay kami yan almost 5 years. So, yun. Tapos nagbalikan ulit. Because? Siyempre lalaki, di ba? Selos? Mga ganon? Hindi ako selosa eh. Pero kasi nakita ko eh. Yung bang, wag na ako. Wag na.
Ngayon, pag okay na ulit, talagang desidido ka na, saka tayo na lang ulit mag-usap. Pero naging ano kami, naging magkaibigan kami nung time na yun. Wow. Kahit naghiwalay kami. Basta wag mo lang ako idamay dyan sa ginagawa mo. Okay tayo, friends tayo. Tapos nanganak ako, so freely nakakapunta siya sa bahay. At sumusuporta? Oo naman, sumusuporta siya. So, ganun lang. Hanggang isang araw, nag-iisip ako, parang gusto ko na uling magkaroon ng anak. Kasi ang gusto ko, 4. Tapos, iniisip ko yung mga age nila. Pag hindi pa ako nag-anak, ilang taon na. Kasi ang gusto ko, 4 years yung agwat. So, sa panganay ko, sa pangalawa ko, nagawa ko yon. Pero yung sa pangatlo ko, hindi ko nagawa. 9 years ang naging pagitan. Kasi nga, naghiwalay nga kami. Oo. So, sabi ko, Jesus, pagka manganganak ako, mag-aanak uli ako, sorry pero hiramin ko ulit. Kasi gusto ko siya pa rin yung maging tatay ng anak ko. Hala, oo nga. Ano ko nga? Kaya ikaw huwag kang request sa kanya. Generous yan Palabigay yan Di nagkabalikan kami. Oo. Ayan na, ang bunga. Ayan na, si Bunso. Oo, si Bunso. Tapos dapat meron pa sumunod sa kanya. Kaya lang, hindi siya nagkaroon ng heartbeat. Hindi siya nagkaroon ng blood flow. So, kinailangan siyang alisin. So, 4 na. Okay na. At nag-stay na talaga siya sa'yo? Oo. Wala siyang mahuwang pareho. And you've been together for how long? Uy, ang kung 33 years. Wow! Tagal na rin, ha? 33, 34. Kasi yung almost 5 years doon, hiwalay kami. Pero kung susumahin, diba? And eto na nga yun, nagkaroon na tayo ng nagkaroon ka na ng dark period sa life mo. Ayun Which is when you found out na may sakit ka. Nag-taping ako noon ng Pusong Ligaw. So, dumating yung time na parang uuwi na lang ako dito para magpalit ng gamit ko, maligo, maidlip, sandali, tapos aalis ulit. So, may isang madaling araw yun, naligo ako. Pag mahilig kasi ako yung kapakapa, babae, ganyan-ganyan. Pagkapa ko, sabi ko, ano to? May bukol na parang antigas na parang ganyang kalaki. Sabi ko, Tapos nagdasal na ako, Jesus, pagka seryoso to, gagawa mo ng paraan na magising ako ng maaga after ng taping para magpa-check. Pero kung hindi to seryoso, hindi ako magigising sa takdang oras na pag-uusapan natin. 7:00 ng maga. Galing kaming taping ng anak ko, si Bella pa rin. Pagdating namin, sabi ko, Nak, pag nagising ako mamaya ng 5 o'clock na yun, anak, na nag-uusap tayo. Sabi ko, Nak, pag nagising ako ng 7 o'clock ng maga, ibig sabihin seryoso to. Pero pag hindi, ibig sabihin, relax lang. Sabi naman niya, Mama, imposibleng magising ka, pagod ka. Plus, anong oras na? 5:00 pasado na. Sabi ko, yun nga yung magandang sign di ba? So, madali sabi niya, sige, bala ka. Sabi ko, samahan mo ako So, umiga ako doon sa sofa. Biglang ang doorbell kasi namin dati parang eskwelahan. Kring! Talagang mapapaganon ka. Hala, sabi ko, grabe naman mag-doorbell. Sumilip ako sa bintana. Ano naman tao? Nakalimutan ko na may usapan pala kami. Higa ulit ako, naidlip ulit ako. Talagang nag-doorbell. Sobrang doorbell. Ang ginawa ko, tumayo na ako, sinilip ko. Sabi ko, walang tao. Pumunta na ako doon, nakita ko yung pamangkin ko. Sabi ko, ano ka ba? May nagdo-doorbell kanina pa. Puntahan nyo, tanungin nyo sino. Sabi ng pamangkin ko, tita, kanina pa ako nandito, walang nagdo-doorbell. Wala akong naririnig. Imposible! Sabi ko, syempre masungit ka dahil puyat ka. Balik ako doon. Higa. Biglang napagano ako. Sabi ko, anong oras na? 7:05. Exactly 7:05. Kaya sumobra ng 5. Kasi ganun-ganun tayo. Sabi ko, hindi. Ito yung hiniling ko. Hindi kinabahan ka na. Oo, naligo na ako nun. Tapos, di ba, Bel, sama mo ako, di ba? Eto na. Papunta dun sa doctor ko. Sabi ko, sige, may hihilingin pa ako sa'yo. Kapag sinabi ng doctor ko, ng OB ko, na wala yan, simple lang yan, hindi siya seryoso. Pero pag sinabi ng doctor ko, gusto mo paalis natin?
ibig sabihin seryoso to. Sir Julius, pagdating ko doon, sobra kung ano yung sinabi ko. Yun ang sinabi ng doktor. Eksakto. Sabi ko, Dok, may tumubo sa akin. Patingin, ano, gusto mo palis natin ngayon. Oh my God. Oo. Oo. Dasal ako ng dasal. Guide mo ako. Oo. Binabasa mo lang yung mga signs. Ganun. Oo. Sabi ko, sige, ngayon na, tanggalin natin. Masyado ka naman. Sobra ka naman. Sabi ko, ano ba to? Malala ba to? Hindi. Pero binigyan ako ng time. Sabi niya, hindi. Sabi ko, sige, pagbalik ko. Parang MWF yung taping. Thursday. Di ba, Bella, no? Thursday. Balik ako, nakipag-usap na ako sa surgeon, ganyan-ganyan. Group na naman sila, syempre. Dumating na yung araw na ooperahan na ako. So, nung natanggal na, lumabas na yung surgeon ko para dito. Feeling nila, cancer. But I hope not, sabi daw ng surgeon. Tapos yun, di kalma lang. Sabi niya, sige, hintayin niyo yung result. Di okay, taping ulit ako, di ba? Pero hindi ko na maangat dahil may tahi, di ba? Sentinel node, di ba? Sige, taping. Ito, baloko to. Naghihintay ako ng result. Kaya pala, yung last na yun, bago ko nalaman yun, nakikita ko na lang siya. Tinitingnan ako. Tapos pag nahuhuli ko, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Wala! Gaganon siya. Tinitingnan ko lang kung memorize mo na yung script mo. Sabi ko, oo, memorize ko na. Pero ako noon, sobrang balisa na ako na, bakit wala pa, hindi pa ako tinitext. Wala pang tawag. Yung pala, alam na niya. Tinatago niya lang. Tinatago lang niya. Para hindi ka masaktan. Mas masakit sa akin yun. Kasi siyempre, di ba? Trauma yun eh. Ayoko nga may nasasaktan eh. Bakit yung anak ko pa? Kaya yun, nung umuwi na kami, tinawagan na ako nung secretary. Sabi niya, gusto kong makausap ng doctor. Sabi ko, okay. So, tinawagan ko. Hi, doctor. Kumusta ka? Oh, Melanie, kailangan natin operahin na yan. As soon as possible. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, okay. Cancer? Anong cancer? Ang gusto ko lang malaman, anong stage? Bakit ka nagmamadali? Sabi ba naman sa akin, my God, Melanie, what do you think of cancer? Sabi ko, deadly. Bye. Pagbaba ko ng telepono, tinitignan nila ako. Tinanong nila ako, bakit maano? Sabi, wala, okay lang yun. Ayoko umiyak. Ayoko silang manghina. Dito ako nakaupo, ayan siya. Tapos at ako. Job well done na ba? Wag, kasi wala pa akong apo. Wala pang mga boyfriend nga yung mga anak ko. May higpit din ako. Diba? Ano ba nagawa ko? Nagawa ba akong kasalanan? Wala akong maisip. Wala akong inargabyado. Basta kinwestiyon ko siya. Tapos, parang mali. Sa pakiramdam ko, parang ba't mo ako kino-question? Less than 1 hour. Sabi ko, sorry. Sorry, dapat di kita kinwestiyon. Alam ko, nilagay mo ako dito kasi may purpose. Sana lang alam ko kung ano yun. Sana lang mapaintindi mo sa akin kung ano yun. Tanggapin ko naman. Pero papagilingin mo ako, ha? Huwag mo muna akong kukunin. Kasi hindi pa ako job well done. Wala pa akong apo. Ngayon naman, ang hirit ko naman, wala pa akong apo sa tuhod. Pahaba. Diba? Tsaka kailangan pa ako ng mga anak ko. Naku, eto na. Sabi ko, huwag yung sasabihin sa daddy niyo to. Ayoko. Ayokong may nasasaktan sa pagdaraanan ko. Ayokong may nadidisturbo ako. Ngayon, nagbili na ako sa kanila. Sabi ko, worst comes to worst, eto yung gagawin niyo. Kasi yung pangalawa kong anak, pag may ganyan sitwasyon, tinatakpan yung tenga. Tapos umiiyak. Sabi niya, iyak-iyak yan. Ayoko silang iiyak. Yung panganay ko naman, nakatingin lang, walang reaksyon, tumutulo yung luha. Ito naman bunso ko, nakatingin lang sa akin. Yan, strong, hindi talaga siya iiyak. Kasi alam niya, ayaw ko. Nakatingin lang siya. Sabi nila, sabihin mo sa amin anong meron. Sabi ko, yun na nga daw. May something na nga daw, positive. Tapos nung ko lang nalaman na, alam ko ma, kailan pa sinabi sa akin. May binanggit ba stage?
Stage 2. Stage 2. God is good. Talagang may ano lang, kailangan ko lang talagang patunayan sa kanya na ikaw naman yung may-ari ng lahat. Diba? Huwag muna. Turo mo lang kung ano yung purpose. Gagawin ko naman. Diba? Pinaranas mo to sa akin na may pamilya ako, na alam mo yun ang gustong-gusto ko, tapos ito, kukunin mo ko. Huwag naman. So, doon nag-start yung nakipag-usap talaga ako sa kanya na kala mo tao. Sabi ko, bakit? Tapos may one day na nag-breakdown ako, inurasan ko uli yun. Puro ko 1 hour lang. Nagtanong ako, yun yung time na nag-shave na ako ng buhok. Na sabi nga nito, na-stress ka na ma. Kung ako sa'yo, strong sila. Ang galing ng pamilya ko, ng mga anak ko, ng mister ko. Yung mister ko nga pag-uwi niya nung nalaman niya na nakita ko na namamagay yung mata niya. Kakatapos ko lang kausapin yung surgeon. Namamagay yung mata niya, yung ilong niya namumula. Sabi niya, babes, kumusta ka? Ay, okay ako. Sabi niya, hindi, talaga. Sabi ko, alam mo, parang ikaw ang hindi okay. Kasi galing ako iyak nung pinunas ko, yun si daddy, huwag yung sasabihin, may something. Wala lang tayo alam. Okay na, pasok. Sabi niya, oo nga yung grocery ko nga, gusto kong iwanan, kaya alam may camera, baka ma-blacklist ako Bakit mo naman iiwanan? Tapos sabi niya, babes, kaya natin to. Stop. Alam na pala. Sabi ko, kaya ko to. Ewan ko lang kayo. Ayoko talaga may nasasaktan. Kaya sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to. Okay, tamo. Ngayon, ang kulit, diba? So, yung pinagdaanan ko, Sir Julius, iisipin mo, nagpapasalamat ako, pinagdaanan ko. Salamat sa cancer. Nagpapasalamat ka sa cancer? Oo. Bakit? Kasi lahat na-appreciate ko na ngayon. Mas namulat yung mata mo? Ultimo patak ng tubig, sobrang thankful. Malambot, sobrang thankful. Yung makakain ako na ang tubig ko bottled pa, grabe, sobrang bonus. Tapos magkaroon ako ng mga anak sa tabi ko nung time na yun na mister ko, sila lang yung hindi umiwan sa akin. May purpose lahat na tama na yan. Ang daming aral na tama ka na dyan, dito ka na. Kailangan mo pagdaanan to para makita mo at least kahit paano yung katotohanan kung paano ang tratuhan. Lahat iniwan ako. Naiwan lang sa akin yung mga anak ko tsaka yung mister ko. So sila yung nasasaktan para sa akin nung pinagdadaanan ko yun. Kaya sabi ko, kahit masakit na masakit sa akin, hindi nila ako nakikita ng iiyak. Okay ako. Okay lang sa'yo yun. Oo naman. Okay lang ako. Pero pag tumatalikod sila, wow, sakit. Kasi ako yung, tinaguri ang Darna. Wala akong alam kung sino yung tama't mali. Pag narinig ko, sige, darating na ako dyan. Alam mo yung gano'n. Weakness ko, pamilya Kailan ka gumaling? Nag-chemo ko. 6 sessions. 2018, January ako nag-start. Tapos May ako natapos. Then after nung chemotherapy, dahil nag-HER2 positive ako, sabihin yung protein ba, yung nag-create. Nag-Herceptin ako ng 18 cycles. So 1 year yun. Para siyang chemo but lighter than chemo. Hindi ka makakalbo, wala lahat. Tsaka nung nagkikimo ako, hindi mo alam na may sakit ako. Hindi nasira yung kuko ko, hindi nasira yung balat ko. Yun lang talaga yung buhok. Yun lang talaga hindi naiwasan. Pero bukod dun, wala. Maganda, ang galing. So, natapos ko, 2019 natapos ako. So, 18, 19, 20, 21, 22. Actually nga, si Doc Regala ng TMC, yung oncologist ko. Alam mo, 5 years, de-declare na Sabi lang niya. Kasi gustong-gusto ako nang pumupunta sa clinic. Kasi nga, inaano ko rin ibang pasyente ba, maingay ako. Sabi niya, alam mo ba, cancer-free ka na. Wow. Sarap pakinggan, no? Oh my gosh. Wow. Yun. Ang daming side effect. Na pasalamat talaga ako sa pamilya ko kasi
sinuportahan nila ako. Na biglang-bigla magagalit ako, wala naman dahilan. Kasi palasang gamot. Hanggang sa dumating na yung oils. Oh, ito na nga. Paano mo na-discover naman? Yun na Ito mga nga. oil na to. Parang isa, dalawang chemo ko, biglang dumating yan sa akin. Meron akong kaibigan dati. Sabi niya, try mo to. So, sige, okay, try ko. O, amoy mo yung ganyan para ma-relax ka. Nakaka-relax yan, mag-diffuse ka, ganyan-ganyan. So, sa isang kit, may ilang oils na nandoon. Ngayon, hinilera ko. Sabi ko, oo nga, ano ba to? Anong gagawin ko dito? Siyempre, nakipag-usap na naman ako, ano to? Anong gagawin ko dito? Doon ako nag-start research, tanong-tanong. Tapos, parang may umano sa utak ko, isang specific oil. Which is? Frankincense nga. Kaya yung niregalo kay Jesus, baby siya. So, sabi ko, anong meron dito sa frankincense? So, research ako. Isa sa gift kay Jesus, di ba? Frankincense, myrrh, and gold. Wow! Ang galing. Kaya may myrrh din ako. Sabi ko, then after, para saan pa to? Kasi ang alam ko lang sa frankincense, di ba, yung pinapausok-usok. Sa simbahan. Oo, nag-research uli ako. Naku! Ano pala? Ang ganda pala. Pang ano din ba? May health benefit. May health benefits. Sa akin lang to, ha? Pero Oo, sa kasi research mo to, di ba? Lumabas? Lumabas din. At, yun nga, uulitin ko, ginawa kong ginipig yung sarili ko. Hanggang sa natapos ko ang lahat ng session ko, hindi mo aakalaing may pinagdaanan ako. Dahil, pag magkikimo ko, sasabihin 24 hours before and after, hindi ka pwedeng humawak. Sabi ko, bakit? Hindi in-explain. Ni-research ko ulit, kaya pala siyang i-flash out. Yung toxins na pumasok sa'yo. Yeah. So, yun ang paniniwala ko. Kaya sabi ko, takot na ako ngayon. Bibili ako ng mga skincare ko. Hindi, ako na. Gagawa na ako. Wala akong alam dito. Hindi naman ako aral dito eh. Basa-basa lang. Oo, basa-basa lang. Talagang dasal ako ng dasal. Kung ito yung binibigay mo sa akin, sige. Okay. Mamimigay ako. Pero bibigyan mo akong pambili. Para bang advocacy ko na gusto kong i-share kung ano yung pinagdaanan ko na nakatulong. Kunyari, nasusuka ako. Ay, gagawa ako. Nagbe-blend-blend ako. Kasi inaaral ko. Ito yung tinitake ko. Ito yung ganyan-ganyan. Pwede. Di pahit-pahit lang. Nakakatulong. Nakakatulong. Sabi ko si Sir Julius, kung hindi lang ako nakalbo nun, hindi mo iisipin may pinagdadaanan ako. Kasi ginagamit mo na to nung time na yon. Pero hindi alam ng mga doctors mo. Hindi, kasi nga ayaw nga. Pag nalaman Kasi minsan sinabi ko sa kanya, Dok, alam mo ba, may gallstone ako, di ba? Alam mo, ngayon lumabas ang result ng ultrasound ko. Lumiit! Alam mo ba kung anong ginagawa? Tinitignan niya lang ako. Tapos natahimik ako. Nga pala, ayaw mo. Sorry. Nasita ka. Hindi dapat. Huwag ka pagpapahid. Ganoon, sinasabi. Hindi naman. Tinitignan niya lang ako. Tapos, tigas ng ulo nito. Kasi pag hindi mo ako binigyan ng explanation, hahanapin ko talaga yun eh. So, tumagal, nakikita naman niya yung result. At ikaw mismo will attest to the fact na nakatulong sa iyo yun. Oo naman. Yung mga essential oils naman, na yun. Sir. Oo, sabi magbi-blister yung bibig, kasi nga, di ba, papayat, maglalasang kalawang. Ano mga sakit ang nakakatulong nitong mga essential oils based on your own personal experience? Yung pag-feeling mong nasusuka ka, meron ako nun. Pag, syempre, nagkikimo ka, bumababa yung platelet mo. So, naghihanap ako nun, ano ba yung pampataas dito? Sige, sapalaran to, tatry ko. Nag-work? Work! Hanggang sa nag-ano ka na, kumbaga sa ibang tao, i-share mo na yung mga mo. Bago pa yung COVID, talagang nagsishare na. Nagsishare ka na? Oo, minsan, Mare, ano ba yung para sa ganito? Ilang taon ba? Nari mo, bata. Okay, sige, titignan ko. Ano ba sabi doon? Ano yung eksaktong findings? Nire-research ko. At salamat naman talaga, kahit yung mga bata, pag mama mau, tawag nila sa akin, super thankful. Ang galing daw ng oil ko. Sabi ko, no, that's not from me. That's from Papa Jesus. Sabi ko, say thank you up there. Ginamit lang ako nun. Thank you. Totoo naman. Kasi wala naman akong alam. Diba? Lagi ko lang sinasabi ko, ito yung purpose. Sige. Tatanggapin ko. At hindi ka nagpapabayad? Hindi.
Binibigay mo lang talaga sa mga tao. Oo. Kaya bibigyan mo akong pambili kasi ayoko magpabayad. Ah. Ngayon, gusto ko yung bibigyan ko may faith. Kasi kahit anong klase ang i-take mo kung wala kang faith sa kanya, wala yan. Wala lahat yan. Kaya kailangan. So yun ang number one na requirement. Number 1. Bago mo tulungan, kailangan may faith. May faith ka. Oo. Kasi kung wala ka nun, hindi kita gagawan. Oo. Siyempre, lahat ng ginagawa ko, pinagdarasal ko yan. May bibigyan ako, sige ganito. Sinasabi ko yung pangalan. Ganito, ganyan, no? Uy, baka naman mapahiya ako. Wag naman. Eh, di ba, ito ata yung purpose ko. O di, papakapalan ko na yung mukha ko. Ito ata yung purpose ko. Galingan mo to, ganyan, ganyan, ha? Lahat yung dinadasal ko. Thank you naman. Wala namang bumabalik sa akin. Galing. Kaya sabi ko, bago maubos, kailangan sabihan nyo na ako. Lalo na pag alam kong kailangan i-maintain. Like for example, 6 months kunyari. Kailangan tuloy-tuloy mo yan. O, bago maubos yan, 1/4, kailangan sabihan mo na ako. Kasi minsan may mga oils na nag-out of stock. So, hindi ko magagawa. Tama. Sagad-sagad na yon, di ba? So kahit anong sakit to, may solusyon sa pagtulong? Actually, hindi na ako Kung aalamin, di ba way of healing ni Jesus puro oils? So kahit anong sakit. Basta may faith ka. Tama, kasi kahit nung namatay siya, di ba? Di ba? Yung pinanlinis sa kanya, oil. Di ba? Binahiran siya ng oil. Di ba? Oo. Paano mo sasabihin Makes sense, ha? Di ba? Yun lang yun. Kaya nga kailangan pananampalataya mo talaga. Number 1 sasagip sa'yo. Yan ang sumagip sa akin at sa pamilya ko. Yung love mo sa kanya. Lahat tayo hiram lang. Anong plano mo rito? In the future? Anong nakikita mong magiging takbo nitong yung ginagawa? Marami nang gumagamit So magtutuloy-tuloy na yan, hopefully. You don't plan to commercialize it, gano'n? Magbenta. Oo. As a commercial product, gano'n. Siguro, pag wala na akong pambili, uy, baka naman pwede magbigay kay donation. Kasi dami, Oo, pwede naman donation. Aminin ko naman, di ba? Wala na kasi ako. Lalo na ngayon, ang dami na nakapanood ditong interview na to. I'm sure, yung iba desperado, di ba? Wala silang, di ba, makitang solusyon sa mga problema ng kanilang kalusugan. Malay mo, di ba? Ito yung pwede makatulong sa kanila. Pero hindi siya magic, ha? Kailangan number 1 talaga faith. Tapos consistency. Alam mo yun, yung sipagan mo lang. Hindi yan one click, ganun, hindi. So, ibig sabihin, Maureen, kahit sa kanilang mga bahay, pwede nilang gawin to? Pwede. If they research, no? Yes. Ako doon lang ako nag-start. Ng research, bili-bili ng mga books. Alam mo, titignan natin. Tapos yung mga credible na susundan mo, na sino to, si ganyan yan. O sige, titignan ko lahat yung mga books niya. Ang dami. Titignan ko lahat yan. Tapos pagtingin ko dyan, titignan ko naman yung kabila. Oo, pareho sila. May mga hospital pa nga na gumagamit sa Amerika ng ganyan. Pinapalo ko rin yun. Yung mga ganon. Kasi tinitignan ko, ginagamit niya ba to? Lalo na nung pandemic. Napakalaking tulong sa kanila ng lavender. Kasi lahat stress, di ba? Yeah. Uy, naku. Ang laking tulong. So, yung isang hospital na yun, 2 nga 2 yun. Talagang gumagamit sila. Ay, ang galing, sabi ko. Ang galing. At meron na rin talaga na umokay. Diba? Kunyari, sakit ng ulo ko. Ito, meron ako. Magagawa ko. May susundin kang... Formula, no? Oo. Kunyari, ito, 5 drops. Ito, 2 drops. Kaya pag gumagawa ko, hindi ako kinakausap. Kasi hindi ka pwedeng magkamali ba, masobrahan. Tapos, hindi lahat pwede yan. Hindi pwede sa lahat. Depende sa sitwasyon mo. 'Di ba? Sa mga bata, hindi rin pwedeng basta-basta ka na mag-o-open ng oil sa harapan ng bata. Dahil may mga age yan at may mga limited na oils para lang sa kanila. Parang sinasabi nga, 1 drop of oil is equivalent to 35 milligrams of medicine. So ito mga oil na to, pinapahid to? Oo, pinapahid, inaamoy, hindi pwedeng inumin to? Meron lang specific na oils na pwede mong i-ingest. Oo. Tsaka hindi yung, como sinabing pwede, halabira, hindi. Mga 1 drop lang yan. Yung gano'n. Kaya kailangan ng kausapin nyo rin, yung may alam talaga, hindi yung kayo on your own, mag-experiment kayo, di ba? Wag. Napakalakas. Kaya wag kayong mag-experiment. Research dapat. Oo. Kasi
imbis na ang gusto mo lang naman, happy vibes. Oo. Parang yung dinidifuse ko ngayon, happy vibes. Oo. Tapos pala, nahaluan mo ng ganito. Paano na? 'Di ba? Hindi mo na alam ngayon kung happy ka pa ba, malungkot ka na ba. Kasi magkamali ka lang na may ihalo ng hindi dapat. Maapektuhan ka. So ngayon ba meron kang parang Facebook account na pwede silang magtanong sa iyo, pwede silang humingi ng tips sa iyo? Meron naman. Kasi ang dami mong alam sa mga oil na hindi alam ng mga tao. How did I get in touch with you? Kung sakali ko sila humingi ng tulong. Maureen Mauricio. Yun lang, Maureen Mauricio. So they can send you a PM for your questions, no? Malay mo, di ba? Mag-usap na lang kayo kung paano, no? Pwede. Oo. Kaya magalala hanggat may pambili ako, lilibre ko kayo. Hindi, totoo. Promise. Nung una, sabi mo, di ba, hinahanap mo kung anong purpose mo sa buhay. Oo, yun. So itong ganitong ginagawa mo ngayon, ang purpose mo sa buhay mo. Parang feeling ko na yun, ito na yun talaga. Na makakatulong ka sa ibang tao. Oo, yun. Na kung bakit sa akin pa binigay, alam mo namang ayoko ng gamot-gamot. Kaya kong tiisin, sakit ng ulo, hindi ako iinom yan. Sakit tiyan ko, hindi ako iinom yan. Kasi ayaw ko nga. Kasi ako to. Ako to. Yeah. Kaya nung nakilala ko siya na kahit paano nagkaroon tayo ng konting kaalaman, mas inano ko na to. Yun. So yan, narinig nyo ang kwento ng buhay ni Miss Maureen Mauricio. Grabe ang mga pinagdaanan mo sa buhay. Ang saya, di ba? Oo, pero ang ganda nga ng ongoing na journey mo. Because it made you closer to him, no? Sumobra. Mas naging intact yung relationship nyo. Sobra. No? Sobra. So anong lagi mong pinagdarasal sa kanya? Araw-araw, anong mga sinasabi mo lagi sa kanya? May mga pamilya tayo, may mga anak tayo. Na sana pag dumating yung time na kukunin mo na ako, okay pa rin yung mundo namin para sa mga maiiwan namin. Yung mga hindi nagkakasundo-sundo, sana magkaroon na ng pagpapakatawaran sa isa't isa, pag-uunawa, alam mo yun, magbalik na sa kanya lahat, diba? Pero syempre, mahirap hilingin yan, lalo pat hindi nagkakaisa. Pero yun ang dinadasal ko. Peace, love, harmony, alam mo yun, respeto. Wala ka ng balak bumalik sa showbiz? Ready ako! Saan yan? Yun naman pala, no? So, open ka, kung sakali, Pwede, sir! Ayan. Mahal ko ang showbiz. Oo. Alam mo, nung time na nangyari sa akin yun, sabi ko, sarap. Siyempre, pahiga-higa ka lang, kain-kain ka lang, di ba? Yung nga lang, nagkikimo ka. Pero ang sarap ng feeling, di ba? Pero namimiss mo rin. Kasi, love ko yun eh. Doon ka nagsimula? Oo bata pa ako, gusto ko na talagang... Hindi man maganda yung simula, pero nag-enjoy ka naman doon sa mga ibang mga aspeto ng showbiz, no? Oo naman, sir. So yan, open na open, ha? Pwedeng gumawa ng mga teleserye at mga films. Siyempre naman, sir. I-message nyo lang siya sa Instagram niya. Thank you. Thank you so much, ha? Thank you. Napaka, enlightening itong ating interview sa'yo. Thank you. At saka, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yung pinagdaanan ko, hindi death sentence yun. Ano lang, parang bang pag sinabi, syempre, tao lang tayo eh. Pero kung iisipin mo, magpapasalamat ka pa. Kasi, thank you. Dahil mas marami kang ma-appreciate. Kaliit-liit ang kibla, pagpapasalamat mo. Thank you. Kasi sa'yo, thank you nga. Thank you ka nga sa cancer di ba? Thank you. And thank you sa'yo. Thank you, Sir Julius. Alam mo ba, hindi ko to inaamin. Sabi ko, pag okay na, dineclare na ng doctor ko, aminin ko na. Tapos sabi ng mga anak ko, paano pag may gusto mag-interview sa'yo? Totoo to Pag si Sir Julius, sige, kukwento ko. Imagine mo, ito na. Di ba ang galing? Yung mga hiniling mo, sakto. Ito na. God is good. God is good. Thank you. Always and forever. Thank you for trusting me. Ang hirap. So sabi ko talaga, parang sinabi ko na lang sa mga ate ko, sa mga pinsan ko, na, kasi only child po ako, tas hindi ako tanggap ni Papa that time. So, parang sabi ko na lang na,
pag nag-28 ako or pag nag-26 years old ako, maghahanap ako ng partner na babae para makasama ko habang buhay. Kasi natatakot sila in the future na baka mamaya tumanda ako mag-isa. Ayun yung pinakatakot ng mga relatives ko, ng mga pinsan kong babae. Ayan. So, ayun naman, natupad naman at si Let po yung naging sagot. Yung ilang taon na kayong kasal? Kinasal talaga kayo? Hapa, wedding anniversary po namin nung... Catholic wedding ba to? Christian wedding? Ano po, civil wedding Symbol. po. Kinasal po kami ni former Mayor Timmy Chipeco. Civil lang. Opo, sa civil. Civil. Pero pinayagan niya po kami at nag-sponsor po noon that time. Ito. Ayan po. Ayan, So, ibig sabihin, sa simbahang katolika, pwede kayong magpakasal, provided na dapat ang ikaw ay Nakabarong. siya naka-gown. Naka-gown. Oo. Ayun Gagawin ang niyo ba yun mangyayari. if ever magkaroon ng chance just to get married? Pag nagka-baby na po kami, Are you trying? Working on a baby. yes, nagka-try na po kami. Papo, nasa ano na po kami ngayon. Yung episode po namin ngayon, it's for fertility na po yung working na po. So, ayun nga, sabi ko, pag nagka-anak kami, try namin talaga dun sa pinagkasalan ng nanay at tatay ko sa Landayan Church. Doon kami doon kami magpapakasal. So that means nag-stop ka mag-hormones? Kasi gusto mo mabuntis? Ganun ba yun? Hindi po ako nagtitake Hindi ka ng nagtitake talaga ng Yes. hormones? So anytime pwede ka rin talagang ma-pregnant. Pero baba ang voice mo, ha? Diba? Opo. Oo, parang, di ba? Yeah, parang male na rin, lalaki no? Pero may pinagdaanan siya kaya hindi sila agad din magkaanak eh. Kwento mo lang, Letly. Nung nagpa-check up po ako, then may nakita pong cyst sa ovary ko. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, Love Mist, and Kiss Me Red scents. To order, email tonybbabaw@gmail.com.